Bago tayo magsimula sa content natin ngayon, gusto ko lang munang i-shoutout si Tropang Ralph. Siya nga pala yung pinakaunang nag-avail sa akin na itong cloud server template natin. One-time payment nyo lang siyang babayaran, access all you can sa lahat ng mga templates ko. So yung mga nilalaman ng mga templates ko na to, merong mga chip bag, party hat, at kung ano-ano pa, mga gabble box at mga installer ng mga Photoshop. Talagang halo-halo, good for printing business na to mga tropa. At bibigyan ko kayo ng isa pang tip, basahin nyo yung mga feedback dito para alam nyo naman na talagang worth it yung i-avail nyo sa akin. Huwag kayong bibili ng isang produkto mga tropa na hindi nyo alam yung mga feedback, lalong-lalo na yung positive at negative feedback na yan. Ayan yung napaka-importante. So yung mga nagko-comment dito, kahit message nyo sila, tanungin nyo sila kung maganda ba talaga or budol lang tong mga comment nila or mga peking account ba yan. Makikita nyo at malalaman nyo kapag binisita nyo etong Facebook page ko. I-message nyo lang ako dito para kung gusto nyo mag-avail. Eto no, shoutout sa'yo Tropang Claire, shoutout sa'yo Tropang Renmark, ayan yung mga nagko-comment sa akin, Tropang Alvin, ayan isa sila sa mga nag-avail na netong one-time payment ko. So message nyo ako dahil naka-promo tayo hanggang September at the end of the month na to, hanggang katapusan ng September yung promo natin. Back to normal price na tayo pagdating ng October mga tropa. So ayun na lang, message nyo ako kung gusto nyo lang mag-avail nito. Pero kung marunong naman kayo maggawa ng templates at marunong kayong mag-design dyan, I highly suggest na wag na kayong mag-avail nito mga tropa para hindi na kayo gumastos pa, gumawa na lang kayo ng sarili nyong template. So kung gusto nyo lang ng madalian na buhay kagaya ko na umaasa din sa template, syempre every time na umaasa tayo sa template, matututo at matututo din tayo dyan. Yun yung kinagandahan yan. So ayun na lang, start na natin yung content natin. May nag-comment nga pala sa atin dito, shoutout sa'yo Giancarlo. Sabi niya dito, need ba lagyan ng phototop ang photo sticker? So ayun yung pinaka-comment niya. So para matapos na yung video na to, para hindi na tayo mahabaan pa kung naiinip kayo, kasi ayoko ng mga mahahabang video, napaka-boring mga tropa. So unang-una, depende sa'yo kung gusto mong lagyan ng phototop, pero unang-una pala, depende sa customer mo kung gusto niya at kung gusto niyang madagdagan yung presyo ng sticker na i-avail niya sa'yo. So unang-una, sasabihin ko sa inyo kung ano yung ginagamit ko na photo sticker. Ito yung ginagamit ko na napakagandang photo sticker, Kuwaf glossy photo sticker. Napakaganda nito, lalong-lalo na sa mga product label. Halimbawa, yung mga nauuso ngayon na business, yung chicken pastil, chili oil, at kung ano-ano pa, yung mga perfume. Ayan, napakaganda nito. At medyo masasabi ko na marami na akong na-try. Nakapag-try na ako ng Yasen, nakapag-try na ako ng iTech na photo sticker. Talagang masasabi ko na etong Kuwaf photo sticker ang pinakamaganda sa mga nagamit ko. Maliban na lang sa phototop talaga ng Kuwaf, napakapangit nun para sa akin mga tropa. So photo sticker, Kuwaf ang pinaka the best. Talagang absorb niya ng maganda yung pigment ink. Mapa Kuyi na brand na pigment ink or Mapa Hansol. Ito lang yung gamit ko. At eto no, may mga variant kasi to. Meron siyang 90 GSM, kumbaga medyo manipis siya, at meron din siyang 135 GSM. So ako personally, ang ginagamit ko dito ay yung 135 GSM at ang binibili ko dito yung 100 sheets na para pang matagalan na, kasi mabenta talaga tong mga product label sticker natin kasi napakamura lang. Ang benta ko neto no, 35 ang isang sheet, pero may minimum ako na 5 or 10 para ikakat ko siya ng free dun sa ating mga platter cutter. Pero mga tropa, kapag ka isa or dalawa lang, hindi ko siya kinakat. Depende na lang kung tropa ko yung nag-a-avail, ikakat ko siya. Nakadepende sa inyo eh. Basta ako, nagmi-minimum ako ng 5 or 10 kasi isipin nyo kung isa lang tapos bubuksan mo pa yung platter cutter mo, di ba? Parang nakakatamad. Nakadepende naman sa inyo yan kung gaano kayo kasipag eh, no? Pero ako, syempre gusto ko, kung kikilos man lang din ako, gusto ko yung talagang kahit papano sa 10
peraso, meron akong 350, di ba? Kung 35 pesos ang isang benta ko netong photo sticker na to. At take note, hindi ko na pinopototap yung photo sticker kapag ka 135 GSM at pang product label para makatipid na rin si customer kasi napakaganda na neto yung glossy. Ayan yung laging nag-order sa akin. Pero kung gusto nyong ipototap mga tropa, I highly suggest na sa tingin ko ang gamitin nyo yung 90 GSM. Ewan ko nasa sa inyo mga tropa. Basta nakikita ko kasi somewhere out there ang ginagamit nila 90 GSM kasi medyo manipis. Tapos lalagyan nyo sila ng phototap. Basta manipis lang din yung gagamitin yung phototap. Ang ginagamit kong phototap dyan, Yasen. Hindi ako gumagamit na ng QWAF na phototap. Never na kasi napakalaki ng nalugi ko dyan. Sabihin na natin na sa ibang tao napakaliit na halaga lang nung parang 5,000, diba? Napakaliit sa iba pero para sa akin napakalaki na noon mga tropa. Kaya wag na kayong gumamit noon or kung gusto nyong gamitin pa rin yung QWAF na phototap nasa sa inyo, diba? Ayun, inuulit ko, meron dalawang variant to, 90 GSM at 135. Kung ayaw nyo nang maglagay ng phototap, go for 135. Pero itong 135 pwede pa rin naman siyang lagyan. Pero ang pinaka-importante sa paggawa ng sticker, yung curing time. Kung lalagyan nyo siya ng phototap, ibig sabihin ng curing time, papatuyuin mo muna yung sticker mo. Halimbawa, 6 hours or 3 hours mo siyang itatambak lang muna dyan bago mo siya i-phototap mga tropa. Pero kung gusto nyong rekta-rekta na pagka-print nyo, cut, ibigay nyo na. Huwag nyo nang ipototap tsaka makakatipid pa kayo doon mga tropa. Nasa sa inyo kung 90 GSM or 135, magkaiba yan ng kapal. So, ipapakita ko na sa inyo yung mga usually na customer ko dito na palaging nagpapaprint sa akin. So, eto nga yung sinasabi ko sa inyo, pagka photo sticker, wag na kayong mag-phototap para mas makatipid yung customer nyo at hindi na rin kayo mapagod pa. Isang ganyan, sheet na ganyan, 35 pesos ko binibenta yan. Basta minimum 5 pieces or 10 pieces. Kagaya nyo, napakadali lang. Print ko lang yan. Usually nga, ang photo sticker, ayan yung mga pang-product label na budget meals. Pero kung gusto nyo na medyo maganda yung pang product label nyo, syempre vinyl ang gamitin ninyo. Kagaya ng mga iTech, no? Meron namang mga other brands dyan. Pero ako sa vinyl, iTech lang talaga ang ginagamit ko dyan. Pero neto lately, no, tinatry ko yung Yasen. Although maganda yung kanyang adhesive, pero yung pagkaka-absorb niya ng ink, medyo nabibitin ako sa Yasen na vinyl. Nabibitin ako doon. Pero ito sa QWAF na photo sticker, ito lang yung usually na ginagamit ko. Print ko lang, tapos ikakat ko na. Ito yung mga customer kong madalas. Chili oil, chicken pastil, meron pa ako mga perfume na mga customer, mga ganyan, no? Ayan, 'di ba? Hindi ko na pinopototap yan mga tropa para iwas trabaho na din at saka syempre mabilisan tayo kapag hindi na natin pinototap. Pero kung gusto nyong ipototap, nasa sa inyo kung magka-additional kayo ng 10 piso, kumbaga 35 ang singil nyo, additional 10, 45 na ang kalalabasan yon mga tropa, no? Nasa inyo, diskarte nyo kung magkano yung presyuhan nyo. At isipin nyo, no, mga tropa, iba ang presyuhan ng merong business permit sa walang mga business permit. Syempre kung may business permit ka, medyo magma-marks up ka talaga, di ba? Pero kapag mga pang giveaway na mga sticker or hindi mga product label, vinyl ang ginagamit ko doon at nilalagyan ko siya ng phototap. Kagaya nito, pang mga clothing. Sa vinyl ko siya piniprint para maganda naman yung pang giveaway ni customer. Pero kung gusto niyang budget gamings lang talaga yung pamigay niya, syempre alam naman natin na hindi naman ganun kagandahan yung photo sticker. Kumbaga pwede na. Syempre para hindi mapahiya yung clothing business mo, syempre vinyl ang gamitin mo, 'di ba? So ayun lang. At sa mga product label naman, kagaya ng mga perfume, merong nag-avail sa akin na ang ginamit product label niya ay photo sticker lang. Pero nung binigyan ko siya ng sample na vinyl, tapos nilagyan ko ng phototap, nag-switch na siya sa vinyl. So hindi na siya nag-photo sticker, kumbaga nagandahan talaga siya dun sa paggamit ng vinyl for product label with phototap yon. Kasi meron kasing mga side effect or medyo may chance na umangat kasi kapag ginagamitan mo ng phototap din etong mga photo sticker. Minsan kasi may mga brands na mahina yung adhesive kaya umaangat siya. Kaya I highly suggest kung ididikit nyo na yung mga product label sticker, punasan nyo maigi yung surface kung saan nyo ididikit yung sticker, or mas maganda nga kung meron kayong blower or parang heat gun para uminit yung
adhesive or kung saan yung ididikit, no, medyo i-heat gun nyo muna ng saglit para mainit yung surface niya, maganda yung pagkakakapit niya. Time to time matututunan nyo yun kung lagi kayong gumagamit ng sticker for product label. Napaka-importante din na meron kayong heat gun sa mga kapwa ko gumagawa ng sticker dyan. Make sure na meron kayong mga heat gun kasi may mga customer na gusto nila na kayo na rin yung magkabit nung product label na yon. Naka-experience ako ng ganon, mga tropa, no? Syempre magbibigay ka din ng additional price kapag ikaw na yung magkakabit. Nasa sa inyo, depende sa inyo. So siguro sapat na tong na-share ko sa inyo, inuulit ko, mas maganda na wag nyo nang i-phototop kapag mga photo sticker. Ito lang din ang napapansin ko, no? Kapag gumagawa sila ng mga Sintra board, ang ginagamit nila ay photo sticker tapos nilalagyan nila ng phototop. Ako, never akong gumawa ng ganun eh. Kasi gusto ko na quality talaga yung mga Sintra board na ibinibenta ko sa mga clients ko, no? Talagang vinyl sticker yung ginagamit ko dyan with phototop. Kasi photo sticker, pangit, pang budget meals lang. Nakadepende kung yung customer mo ay gusto sa Sintra board, ang gamit lang, mga budget meals lang. Kasi may mga, sabihin na natin, may mga mangilan-ngilan na kagaya natin na business-minded na ang ginagamit ay photo sticker sa Sintra para malaki yung tubo nila. Ayan yung mga hayok na hayok, yung talagang perang-pera sa printing business. Sinasabi ko sa inyo, nakadepende, lagi nyo sasabihan yung customer nyo kung for budget meals or kung pang premium, no? 'Di ba? Pag binil. Ayun lang, isang tip lang yon, sabihan nyo siya. Sabihan nyo yung customer nyo kung ano yung gusto niya. Kung budget meals, syempre, gamitin nyo dyan ay photo sticker. Pero kung may maganda-ganda yung budget ni customer, binil sticker ang gamitin nyo sa mga Sintra. Ganun lang naman eh. Di ba? Kasi may mga nakakapanood nito, alam ko na matatamaan. Real talk lang talaga. Sana kung nagbabayad naman ng magandang presyo yung mga customer nyo, ibigay nyo na yung magandang quality, mga tropa. No? Wag na kayong mang-uto pa, di ba? Sa binil nyo na i-print, hindi yung sa photo sticker lang. Nakaka-bad trip lang, nakikita ko somewhere out there. Ang ganda ng presyuhan niya, pero ang ginagamit niya photo sticker, di ba? Ayun yung mga hayok na hayok sa business na to eh, no? So ayun lang mga tropa, dito na natin tatapusin tong vlogs natin, medyo mahaba na para next video ulit tayo. Kung may mga katanungan pa kayo dyan, message nyo lang ako sa Facebook page. Sorry kung medyo hindi ko kayo nare-replyan dyan sa comment section natin. Ang dami na nagko-comment mga tropa, pero pinipilit ko pa rin naman replyan kayo dyan isa-isa, diba? Kaya nga tayo gumagawa ng mga topics na ganito. Message nyo ako sa Facebook page kung gusto nyo mag-avail ng mga printing templates natin. Alam nyo naman na isa yan sa mga way para masustain natin tong YouTube channel natin. Bye-bye, like, share, and subscribe. Huwag magpapauto. Chill lang, relax, ngiti.